Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Ano yun? Pag-usapan po muna natin. Ito pong si Duday. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Try TV. Yun ang sinasabi niya. Tanong niya. So yung tanong niya, hindi niya po naiintindihan na hindi kailangang kumiling sa Amerika sapagkat wala pang Sara Duterte. No? 1951, meron na po tayong Mutual Defense Treaty with the US. Hello? Kaya po ako sinasabi ko nga palagi, imposible sa Pilipinas magkaroon ng independent foreign policy. Kasi meron tayong kaalyado pagdating dyan sa usapin ng depensa. Maaaring sa ibang bagay, di ba? Sa trade, sa politics, pero pagdating dyan sa usapin, sa karagatan, sa may kinalaman sa giyera o ano pa man, nandyan meron tayong matandang kaalyado. Yung alyansa natin. 1951 pa. So nagtatanong si Sara, pagkakaintindi niya yata, nitong 2023 lang, bumaling si PBBM. Tatay lang naman niya kasi ang pilit na pilit, magdididikit dun sa China. Pero ang hindi po kayang ipaliwanag ng mga DDS vloggers, bakit 2020, binabasura na, dinidedma na according to Dominguez. Carlos Dominguez, hindi na sila pinapansin. At saka sabi rin ni Jokno, hindi na sila pinapansin yung kanilang mga pangungutang. Diba, imagine, ilan po yun? 185 ba yun na build promised project? Diba na ibinida ni Duterte sa atin? Na ipangungutang niya. Ang problema, wala siyang makuha ng mauutangan na China. Kaya noong 2020, hindi na sila pinapansin ng China. So napilitan siya ngayon dahil nasa bingit na siya. Pinilit niyang sumipsip sa Russia. Akala niya porket binigyan siya ng mga baril na libre, lahat na lang makukuha niya, pati bakuna libre. Nung magka-pandemic, may bayad pala. Diba? Pagkakaintindi niya, samantalang ang talaga pong kumiling sa US, yun pong humiwalay. Ang tatay niya mismo ang humiwalay. Diba? Since 2016, talagang pati minumura niya si Barack Obama. Siguro pinagbantaan niya ng Amerika na papatayin siya at pababagsakin sa pwesto. Kaya kapansin-pansin, Digong had apologized publicly to Barack Obama, the former US President Barack. Yan ho ay pagkatapos nakausapin siya nung yung matangkad na malaking lalaki na Black American, si Lloyd Austin. Diba, noong panahon ni Biden, tapos 2020, kinausap siya. Pagkatapos noon, yun na, sabi na yung pagkansela ng Visiting Forces Agreement, Sara Duterte, ng VFA, dahil lang daw hindi napagbigyan yung application ni Bato de la Rosa na makabisita sa Amerika sa mga kamag-anak niya, o baka mabisita yung kayamanan niya doon, kinakansela na ni Duterte yung Mutual Defense Treaty na siya naman pong pundasyon ng EDCA. Akala niya siguro may magandang offer ang Amerika sa kanya. Kasi lang napansin ko noon kinausap siya ni Lloyd Austin. Pinuntahan sa Malacanang. Pagkatapos doon, nagbago ng tono. I apologize to Barack. Tapos sabi niya, binigyan kasi ako ng Amerika ng vaccine. Hindi naman po Amerika ang nagbigay ng vaccine sa kanya. Meron kasing nagdo-donate na iba't ibang mga bansa. Diba, may organization yan na kung saan yung merong vacuum tunog, yung ganun. Doon po nanggaling yung bakunang ibinigay sa Pilipinas. Tapos bukod doon, meron din galing ng US na bakuna. Ang China na unang nagbigay sa atin, experimental naman yung binigay na bakuna. Pero si Digong, mas kinilingan na rin kalaunan ang Amerika.
Oh, yan ang hindi nila naiintindihan dahil ayaw nilang tanggapin na si Digong bumale-balentong sa kanyang policy pagdating ho diyan sa relasyon sa China at saka diyan sa Amerika. Yan ang hindi naiintindihan yata ni Sara. Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampe sa US? Tanga lang talaga, no? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang, ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yon? Di ba? Alam niya dapat yan na bago pa magkaroon ng hindi magandang relasyon, no, si Galot sa China, ang Pilipinas. Dati nga, noong 1974 na binisita ni, 74 yun, right? Yung ginawang pagbisita, pakikipagkaibigan ni Marcos, ang tatay ni PBBM sa China, at kung saan ay niyakap nila yung One China policy, ang kapalit po noon, hindi nagagamit ng dahas ang China. Kaya kinikilala ng Pilipinas noon pa ang One China policy, na ang mainland, ang bansang China na opisyal, and then itong Taiwan as a renegade country. Diba? Ganun. Pero yun ang kapalit doon dahil maraming mga Chinoy na naandoon na pwedeng pagmalupitan ng gobyernong komunista. Oh. And then the moment na i-assert ng China yung kanilang claim sa West Philippine Sea, sa South China Sea, ay hindi tayo dadaanin sa dahas. Kasi ang original pong nag-claim diyan yung gobyerno po ng China nung yan po ay hindi pa komunista. Yung KMT, yung Kuomintang, yung nandyan ngayon sa Taiwan. Nung nagkaroon ng civil war, nanalo yung mga komunista, tumakas ngayon, etong sila Chiang Kai-shek. Diyan ngayon, nag-establish ng kanilang pamahalaan. Hindi kasi natalo hindi natalo. Walang official po na pagkatalo ang Kuomintang. Humina lang sila dahil po sa mga kapalpakan, tapos lumipat ng Taiwan. At mula noon, dinideklara nila na sila nandyan ang legitimate government ng China, which is totoo naman dahil hindi natalo. And then yung mainland, Deng Xiaoping ba yun? Mao Zedong, nagdeklara sila ng People's Republic of China, yung ganun. Tama, basta ganun. Basta pag may people kasi, yan ay komunista ang ibig sabihin ng bansa na yan. Kapag republic, ito yung yung Republican, ganun, Democratic. Ganyan, yun ang pagkakaiba nila. Tapos, ito namang si Sara ngayon, Diyos ko po, hindi ko alam kung sa bagay, biology kasi yata background nito hindi niya alam ang history. Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay, hindi. Pero alam niyo yung paggamit niya ng saya ng nanay, grabing pangiinsulto ito sa ating sa desisyon ng ating Pangulo. Na hindi porket hindi sinunod yung tatay niya. Di ba? Sasabihan mo na ng ganun, dito nagtatago sa saya ng kanyang nanay. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? Tanga talaga lang yan, no? Oo. Duterte administration sa China. What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Ito kasi, pagkatapos ito, nung pumutok po yung issue ng yung mga agreement ni Duterte na itinatanggi. Di ba? Gentleman's agreement. Pero, merong isang instance na sinasabi ni Duterte, ni Digong, na sabi niya, kailangang igalang ng gobyerno ng Pilipinas ang mga kasunduan sa China. Kasi mapapasama dyan ang imahe ng bansa natin. Dapat yan igalang. Di ba? Tapos ngayon, lumabas ngayon, kinalkal ng mga taga-mainstream media tsaka ng mga eksperto sa ng foreign policy. Ano kasunduan ang sinasabi mo bukod doon sa yung declaration diyan sa South China Sea noong 1991 yata yun,
na sinasabi ron, status quo tayo, walang gagalawin dyan, walang yung mga hawak na ninyo na mga features, hindi nyo nadadagdagan at hindi nyo imimilitarized. Yun ang sinasabi doon. Kaya ang Pilipinas, nanatili tayo na hindi gumagalaw doon, hindi natin ini-improve. Sinusunod natin. Tapos si Duterte, si PBBM nung pumunta pa ng China yan para ma-settle yung problema sa West Philippine Sea. Oo lang nang oo si Xi kasi he cannot decide. He can only say Xi. Puro si lang yun. Tapos PPP. Puro yun lang ang alam niyang sabihin kasi he's just only a titular executive, chief executive. Dekorasyon lang kumbaga ang Chinese President Xi Jinping. Ang real decision maker dito ito pong Politburo na 5 senior communist officials. Tapos itong parlamento nila, yung premier. Kaya yun ang kinakausap ni PBBM kapag may mga international event. Kasi ito yung ito yung nakakapagdesisyon. Si Xi Jinping wala, dekorasyon lang si Winnie the Pooh. Yan ang kaibahan ng presidente ng Pilipinas sa presidente ng China. 'Di ba? Kaya mali na makipag-usap at makipagmabutihan kay Xi Jinping. Di yan makakapagdesisyon. Dekorasyon lang yan at klase ng presidente. Now, kayon, pag uwi ni PBBM dito sa Pilipinas, noong 2023, ilang buwan lang, April, pina-water cannon yung mga Coast Guard natin, yung nililaser, doon na aning si PBBM, na bakit ganun? Nag-usap na tayo, meron tayong line of communication na na-establish para dyan, pero walang nangyayari. Diba? Tapos si Duterte, pumunta rin ng China, July, pagbalik rito, July 16, pagbalik niya, kinausap niya si PBBM, seryoso, yun yung may pictures na kumakalat sa internet na magkausap silang dalawa at seryoso na nag-uusap doon. Diba? Pagaling niya ng China. Yun iginiit pala doon ni Duterte, although sinasabi ni BBM na wala, nag-usap lang kami, personal lang, kwentuhan lang. Kwentuhan, ganong itsura, na parang nagmamakaawa si Duterte. Di ba? Naalala niyo yun? Ay nako, dun sa Malacanang. Yun lang naman, isang beses pa lang naman siyang bumisita. Yun. And then, pagkatapos dun, eto na, yung sinasabi ni PBBM. Situation sa China. What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Yun! Ano ang laman ng secret agreement na yan? Diba? Yung gentleman's agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. That's correct. Walang mga dokumento yung mga agreements na yan. Basta ka na lang sisingilin ng China na, hey, we had this agreement. Saan? Sino kausap nyo? Yun nauna sa'yo. Ano pinag-usapan nyo? Tanong mo sa kanya, patay na Patay na yung utak. Di ba? Wala. Hindi mo alam kung ano yung pinag-usapan talaga. Ganun. Maniningil na lang sila. Dito Biyernes, sinabi ng Chinese Embassy na nagkaroon ng gentleman's agreement noong administrasyong Duterte para panatilihin ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. At ipinunto nila mula February 2023, hindi na raw sumusunod ang Pilipinas sa umunoy kasunduan. Ang Ayungin Diba? Ano yung kasunduan na yun? Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa naunang press con ni dating Pangulong Duterte, iginit niya na wala siyang isinuko sa China. Wala akong isinuko dyan sa China. Murahin mo nga. Diba, i-PI mo nga. Kasi binabaliktad ka kanyo ng China. Di PI mo, ba't di mo ma-PI? Nakulong ka na, wala, di pa ma-PI ang China. Tinanong na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si National Security Advisor Eduardo Año na nooy Interior Secretary ni Duterte tungkol sa umunoy gentleman's agreement. Sabi raw ni Año, wala siyang alam dahil hindi siya kasali sa talakayan. Ang kay Pangulong Marcos, maling isikreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alanganin ng Pilipinas. Handa raw makipag-usap si Pangulong Marcos kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Diba? Sabi Duterte, wala naman akong nangako sa China. Wala naman yan. Kalokohan yan.
Tapos meron naman sumunod. Sabi niya una pala. Gago ka. Ibinta mo ang Pilipinas? Anong klaseng Pilipino kang gagawin mo yan? Kung ano pangako dyan sa mga yan? Anong praning? Naman, dapat igalang mo makasundoan ng gobyerno ng Pilipinas sa China. Nasisira ang reputasyon ng bansa natin diyan. Ay nako, kahit na dati akong supporter ni Digong, Diyos ko, ganito rin ako sa kanya kung paano ako kay PBBM, na may mga kinokontra ako. Ganito rin ako, pinupuna ko rin eh. Kaya ng buhay ko, bakit ganun? Kaya nga 2023, April 30, talagang totally bumaklas na ako ng suporta sa kanya. Nakakahiya naman para sa isang pro-Philippines, isang Filipinistang aktivista, ako yun. Di ba, napatuloy kong kakampihan matapos kong mapatunayan na even after his presidency, it's not a technique but it's a real thing na pro-China talaga siya. Na isa talaga siyang puppet ng China sa Pilipinas. At ngayon, di ba, si Sara naman. Sila yung mag-ama na nagbibigay ng lakas ng loob sa China. Kaya po, ganun-ganun na lang tayo abusuhin ng mga yan. Lalo na si Sara mataas ang nakukuha sa survey. So nai-interpret ito ng Chinese government na kahit anong gawin natin sa West Philippine Sea, hindi lulusubin ng mga Pilipino ang Chinese Embassy at iihawin yung representante natin. Si His Excellency Wang Zilian. Diba? Na malayang nakakakontrol pati dyan sa Senado. 4:01 ho pala ng hapon yun nang pumunta siya. Yung pagkaka-upload ng picture, that was 4:01. Pero oras na ng ng dun sa Senado nung pagdidiskusyon nila, mga alas 3 nandun siya sa Senate noon. Na tayo ring sabihin ni Cheese anong totoong pinag-usapan. Ang black and white. Walang black and white pag Chinese ang kausap, di ba? Yung Ayungin Shoal na benta na po ni Digong. Sabi nila nasan daw ang resibo. Yan din kasi argumento ni Trillanes. Sabi nila, nabenta ni Trillanes ang West Philippines sa China. Sabi ni Trillanes, asan ang resibo? So ngayon, sino ngayon ang gumagamit ng argument na yan? Pero baliwanag lang talaga dito, di ba? Na hindi po talaga naiintindihan ni Sara, hindi siya aware dun po sa sa issue ng West Philippine Sea. Ang pagkakaintindi niya, napaka-basic na naghahanap tayo ng kakampi. Samantalang matanda pa ho sa aming dalawa, yung Mutual Defense Treaty ng 1951. My goodness. Diba, dapat yan sinasabi ni Digong ng huwag mong subukan, makukulong ka. Ay nako.